yung spirit speech mo? Well, we wanted to see ang sitwasyon no, sa aton mga kooperatiba. It started with just natural curiosity. Kay damo gambal nga okay sila, may araman gambal nga hindi sila okay. Siling ko ang parameter gid nga sigurado ta ma-determine is kamusta ang loan status nila sa mga bangko. Kay dire hindi mo mabutigan. Kung nagabayad sila, then they're okay. Kung past due na sila, then there's a problem. So it took a while. For the past more than 2 weeks, nagsulat kami sa DBP and Land Bank, nag-meeting man kami sa executives nila, and dito naging apparent nga there are some cooperatives, a lot of them actually, nga past due na and for restructuring na sila. So first level na inaabot silingon, wala na sila kabayad for a period of certain months. That's why ang ginatinguan nga ma-adjust anay ila payment scheme so that they can still continue with their loans. Kaya kung hindi pa nila ma-live up ang restructuring, the next level is bleak na muna ng foreclosure, pag-embargo na sa mga vehicles nila. So, ang loan nga ni Councilor para na sa tanan nga units nila? Yes. Or they have to comply with their payments para maka-avail pa sa additional loan kaya may kulang pa sila ng units? Wala na gani sila ginatugtan. Both banks have already made sakto nga term. Basta wala na nagpautang for additional units. Ang ilan ni subong nga mga additional units, I was told, do diri na nila direkta sa supplier ginakwa. Kag ang supplier may mga in-house na nga loan. Pero sa bangko as is, may moratorium for additional units. Kaya nakita nga hindi gani sila paka-sustain sang ila mga balayran sa existing nila nga units. So ini as early as 2019, no, nagumpisa na ang mga loan in our data here. Nakabutang 2019 nila gin-initiate. For a while nangin okay, actually wala sila binayaran for a period of time because of the pandemic. Dayon sang pag-umpisa nagsulod to ang subsidy nga 160,000. Initially, siguro in 2022, kaya pa. No, when I talked to DBP at that time, nila okay pa, they're paying. So we're okay. Pero sang ulingin yun pa-check naton, damo na gid no ang past due kag for restructuring. So there ang problema sa existing unit pa lang ning istoryanta, no. A lot of factors affect that inamba ko man. But more importantly, whether go-operate or wala ang imo vehicle, by done mo gid siya monthly. So imagine kung may 30% ka sa vehicle nga guba, you're paying for that monthly. So dapat i-compensate mo na sa ibang mga vehicle go-operate. So yeah. Councilor, this is fair to all transport co-ops or pipila lang sa ila? Ang co-op nga I'm referring to are the ones that loan through the bank, the government banks. I must mention DPP and Land Bank. So ma-identify mo kung ano sa mga co-ops? Ma-identify pero hindi na ako guro at liberty to reveal that. No? Pero out of all, do pila ka co-ops kita sa buong ining sa duwa ni nga bangko 14 ni ka co-ops ang ara sa ila, sa isa ka bangko 5, 4 gid ang past due na, no, and for restructuring. In fact, in addition to that, may isa nga nag-restructure na subong gina-restructure pagid liwat, no? Ang isaya ka bangko Siam, 3 ang for restructuring, no? So medyo okay siguro half go to nga more or less 7 out of the 14 are okay. The other 7 are past due already for a variety of reasons. I'm not saying hindi na sila kabangon, but definitely it appears nga hindi nila malagas ang mga current nila ng mga amortizations. Councilor, ang restructuring ang term, no, anong definition ni Councilor? Wa ako nag-utang kasi na kag hindi mo na mabayran ang terms, nagasulat ka sa bangko kung pwede mo or ang bangko ga-initiate nga pwede ma-realign liwat, no? For example, 3-5 ka nakabulan delayed. So ipalenten ang term. So imbis nga initially 7 years, imon siya 10 years. Ang interest kisa kung may luoy man ang bangko, gina-waive ang part of the penalties. May mga muna nga mga arrangement, no? So hindi na ko privigid. Maybe you can ask the banks kung paano nila restructure ni specifically. But waya ginatinguan. Ngayon, kaya mo kung sa normal lang natin nga pagkabutang ko wala restructuring, waya na, delayed ka na due for foreclosure ka na sa imong loan and ultimately embargo na sa collateral mo. Councilor, saan na notice nga ang mga transport co-ops at delay na sa pagbayad? Medyo nabatyagan ta na after, actually nakaistorya kita sang 1-2 ka co-op
kag ginlantaw nato ng mga ginayo naton kung pwede nila mapakitang income statements nila, may mga bulan nga okay, may mga bulan nga hindi. And if you remember, there were also reports on media nga may mga co-op nga hindi nakabayad sa ilang mga pangsweldo sa driver. May mga co-op naman nga reklamo na ang iban nga dividendo nga wala gabot. So we wanted to know, kaysa we go into allegations, we wanted to know exactly nga. So kung lantawon mo ang ila income statement, bulk of it goes to payment of their loans. No? Abi-abi sa iban, kaya ga-earn din man minilyon taga-adlaw or minilyon taga-bulan ang kooperatiba, dako na. Pero once ginkaltas mo daw ang bayad nila sa loan, ginkaltas mo ang gasto sa gasolina, kaltas mo ang sweldo, ay, nubo ang bilin. No? So that's why more than the reports of the news, that was the symptoms ng asling naton tanawon tagid ang pinaka-indicator gid niyang bank loans nila. So meaning in terms of income, gid ang pinaka-main factor diri, Councilor, kung hindi sila makasara. Duha ka bagay, no? Amotong duha ka paragraph in my privilege speech. Ang isa, amotong mga subsidiya nga kulang, ang aspeto sang traffic, ang aspeto sang ano pa itong pang-reveal nila nga ang pagtaas ng gasolina. These are factors outside, no? Pero there's also factors inside, which are management, no? Hindi stable ang kooperatiba, kay pareho lang sa politiko. Every year gabaylo sila sang general manager, gabaylo sila sang board, ang ending lain-lain, and even allegations also of not being transparent and accounting, the accountability of their finances. So ini nakapekto gid sa ila. With this, Councilor, paano makabulig ang resolusyon naging pasar nimo regarding sa mga nagareklamo nga madugay na gagabalikid sa management ang ilang reklamo nga wala masweldohan, both PAW and drivers? We've done our best beyond the local level, to be honest. No? Ang TTMO, pero may try mag-coordinate sa ila. May mga fleet management, dispatching ang gina-order, may stickering, tanan-tanan. We've also made a lot of representations with the Cooperative Development Authority nga giyahan man ang management sang mga kooperatiba. May ari na di atag inbutang subong ang Office of Transport Cooperative. From time to time, ara man LTFRB, istorya sa ila. Pero go kabusgid, kiti kung lang taon mo, to be honest, sa nagumpisa ini, memorandum circular nga ginpadagdag kag ginambal nga mag-initiate na sa modernization. If you check, there's no law institutionalizing the policy. That's why kalin dito sa Duterte administration nga ginumpisahan siya, pagsunod sang Marcos administration, do naglain naman ang polisiya. More than that, hindi lang sa presidential administration, kundi pati pang paglain-lain sa sekretaryo sang Departamento of Transportation, galain-lain. Kaya hindi siya ganit layi. It's a decision on the level of the department kung anong permilang tagapamangkot, ano ba lama, modernize na tao or hindi. So all these are affecting the cooperatives internally, and it's affecting also externally. No? Ang mga ruta ginambal hindi viable kaya may competition. Ara man ang unconsolidated jeepneys. Iban nga mga ruta, 2-3 ka co-op ang nagabiyahe. So kompetensyahan na man sila.